May mga katanungan ba ang grade 5 masipag tungkol sa ating class netiquette? Kung wala naman, pakita naman ng heart react si Teacher Jules, kung wala ng mga tanong. Ayan. Ngayon, matanong ko lang ating class secretary, si Joy, may absent ba tayo ngayong araw sa ating klase? Teacher, wala po. Complete po. Yan, magaling. Ngayon, bago tayo mag-start sa ating gawain, nais kong malaman kung handa na ba ang grade 5 masipag. Ngayon, grade 5 masipag, off mic nga at sabihing handa na po kung handa na tayo sa ating gawain. Handa na po, Handa teacher. na Handa po. na po. Handa na, magaling. Ngayon, maibibigay si teacher na link sa inyo dito sa ating chat box para ma-access ninyo ang ating gawain. Ngayon, maguguhit lang kayo ng tatlong bagay na inyong madalas ginagamit o kailangan para mapangalagaan ang inyong sarili. Ngayon, para malagay nyo o makapagguhit kayo dito, ay pipindutin nyo lamang ito. Nakikita ba ang screen ni teacher? Yan, pipindutin nyo lamang ito at pipili kayo ng kulay. Okay, yan. Makakapagsulat na kayo dito para makapagguhit. Ngayon naman, para malagay ang inyong pangalan, pipindutin nyo lamang itong icon na ito at itatapat sa pangalan at ilalagay ang inyong pangalan. Naiintindihan ba? Grade 5 masipag? Ngayon, meron tayong nakikitang mga numbers dito sa ibaba. Ngayon, para hindi nyo magulo ang drawing ng inyong mga kaklase, mamili lamang kayo sa mga worksheet na nandito. Pare-pareho lang naman yan. Okay? Pag nakita nyo naglalagay na si classmate dito sa number sa page na ito, ay huwag nyo nalagyan. Okay? Mapili na kayo ng ibang sheets. Naiintindihan ba? Grade 5 masipag? Okay, isasenda ni teacher ang link sa ating chat box. Meron kayong 2 minuto para maaari nang simulan grade 5 masipag kapag nakita nyo na ang link. Muli, kapag kayo ay may katanungan, maaari nyo lamang pindutin ang raise hand button. Huling 1 minuto, grade 5 masipag. Simulan ninyo ng gumuhit. Tapos mamaya kapag may sharing tayo at nakalimutan yung lagyan ng pangalan, magpresenta na lang kayo na drawing nyo yung pinapresent ni teacher.
Huling 30 segundo. Okay, simulan na natin, ano? Ngayon, nakikita ba ang screen ni teacher? Ayan, si Joy, na kanya nakapag-drawing, no? Joy, nahirapan ka ba o nadalian ka sa paglagay ng iyong drawing? Teacher, madali pong maglagay ng drawing, kaso di po ako marunong gaano mag-drawing. Ayos lang yon, no? Ako si teacher, nagagandahan sa iyong gawa, no? Magaling. Ngayon, sa ibang nagsagot, no? Kayo ba ay nahirapan o nadalian? Si Allen, nahirapan ka ba o nadalian? Nadalian po, teacher, kasi alam ko po yung idodrawing ko. Magaling. Ngayon, si Jericho. Jericho, paano mo ginagamit ang iyong drawing para mapangalagaan ang iyong sarili? Good morning po, teacher. Hindi po ako nakapag-drawing. Nagka-crush po yung website sa akin. Okay. Naintindihan ni teacher, ano? Si Joy, balik tayo dito kay Joy, sa drawing ni Joy. Paano mo kaya ginagamit itong mga drawing mo, Joy, para mapangalagaan ang iyong sarili? Teacher, sa akin yung sipilyo, syempre dapat lagi tayong nagsisipilyo para okay yung natin, yung oral health natin. And then yung mga kalabasa tsaka yung mansanas para maging masustansya tayo. Magaling. Meron pa ba dito nakapag-drawing na si bahagi ang kanyang mga naiguhit? Si Allen. Allen ayun, si Carmela. Nasaan na yung drawing, Carmela? Anong page para mapuntahan ni teacher? Good morning po, teacher. Nasa po, page 6 po. Page 6. Tingnan natin. Ayan. Maaari mo ba ibahagi, Carmela, kung paano mo ito ginagamit para mapangalagaan ang iyong sarili? Okay po. So, yung unang drawing ko po is, po siya, apple po. Kasi importante po na kumain tayo para mabuhay po tayo, ganun. Tapos, yung pangalawang drawing ko naman po, di lang maganda, pero TV po siya, parang balita, ganun. Kasi kailangan po aware po tayo sa nasa paligid natin para po mapangalagaan po yung sarili natin. Tapos yung last na nasa drawing ko po is puno, kahit mukha siyang broccoli. Puno po siya kasi dapat papangalagaan natin yung kalikasan kasi pinapangalagaan din po tayo ng kalikasan. Yun lang po. Magaling, no? Magaling. Palakpakan naman natin si Carmela. Ngayon, sa aking mag-aaral na nandito, na nakita niyo na kung ano yung mga ginagamit na inyong kaklase para pangalagaan ang sarili, ano pa kaya ang mga ibang bagay na sa tingin niyo hindi nabanggit, pero magagamit niyo para pangalagaan ang inyong sarili? Yun, si Carmela si Erwin kaya, sa tingin mo, ano yung mga hindi nabanggit na sa tingin mo pwede naman nating gamitin? Ano po, cellphone po, teacher. Like mga device po, gano'n. Paano mo papangalagaan ang iyong sarili gamit ang cellphone? Ano po, teacher? Kasi asaman po na mag-aaral po. Dito ko po nakikita lahat ng kailangan ko po malaman sa araw-araw. Tapos yung mga nalalaman ko po sa araw-araw, ayun po yung parang pwede ko po magamit po sa sarili ko po in general po, teacher. Naiintindihan ni teacher, ano? Pero ang gusto itanong ni teacher dito ay yung mga directly nating ginagamit para pangalagaan ang sarili natin. Pero maganda ang iyong nabanggit, Erwin, na talaga naman nagagamit din natin kahit papaano ang cellphone para pangalagaan ang ating sarili. Ngayon, dadako na tayo sa isa pang gawain. Ngayon, pahingi naman ng heart react sa aking mga grade 5 masipag kung handa na kayo na gumawa ulit na isa pang gawain.
Okay, nakikita ko naman na nagre-react na ang lahat. Ngayon, ang gagawin natin ay mamimili si teacher ng isang mag-aaral na sasagot sa aking tanong. Unang sasagot, nakikita niyo ba ang claw machine na nandito sa screen ninyo? Ngayon, kung may number na mapipili dito, magbibilang si teacher sa nasa screen niya na unang sasagot ng aking tanong. Tapos kung kayo ang napili, may mga choices tayo ng tanong dito at mamimili kayo kung anong tanong ang gusto ninyong sagutin na may kinalaman sa pagpapahalaga sa ating sarili. Naintindihan ba ang gagawin? Grade 5 masipag? Okay, sige. Pipili na si teacher. Panglima. Bibilang si teacher ng panglima sa kanyang screen. Ang panglima sa aking screen ay si Beatrice. Beatrice, maaari ka bang mamili sa mga narito kung ano ang tanong na gusto mong sagutin? Pang-una, pangalawa, pangatlo? Yung number 2 po, teacher. Number 2. Ayan. Anong pwede mong gawin para magkaroon ng sapat na lakas at enerhiya sa maghapon? Beatrice? Teacher, ang pwede po natin gawin para po magkaroon ng sapat na lakas and energy po sa maghapon is siguro po yung pagkain po ng tama at pagkakaroon po ng sapat na tulog po. Tama. Magaling. Palakpakan naman natin ng virtual clap si Beatrice. Pangsunod. Pangalawa sa aking screen ay si Cassandra. Cassandra, maaari ka bang mamili ng tanong na gusto mong sagutin? Number 1 po. Number 1. Paano mo may papakita na pinapahalagahan mo ang iyong sariling kalusugan? Teacher, paano ko po maipapakita na pinapahalagahan ko ang aking sariling kalusugan po? Gaya po ng sinabi po ng kaklase ko, pag matulog po sa tamang oras po at kumain po ng tama po o balanced meal po. Magaling. Ano naman natin ang virtual clap si Cassandra para sa panghuling tanong? Pang-una sa aking screen ay wait lang, tignan lang ni teacher ang kanyang screen ha. Yan, si Carmela. Si Carmela pala una sa aking screen. Dahil pangatlong tanong na lang ang natitira, ayan, ano ang gagawin mo upang mapanatiling malinis at maayos ang iyong sarili? Ano po, teacher? Maliligo po. Maliligo po araw-araw saka magsisipilyo ng 3 times a day. Yan ba mga yan ay sinasabi ng iyong nanay na gawin mo? Gawin mo to ha, para maging maayos at malinis ang iyong sarili? Opo, gabi-gabi. Nasusundin natin si mommy. Okay? Ngayon, magagaling. Palakpakan naman ang iyong mga sarili. Grade 5 masipag. Ayan. Sige. Dako tayo dito sa ating may mga konting tanong lang si teacher, so huwag kayo magugulat pag tinatawag kayo ni teacher, ha? Baka mamaya, teacher, tawag ka naman ng tawag. Parang nakakailan ka na, teacher. Okay, nagigets ba? Naiintindihan ba? Grade 5 masipag kung bakit nagtatanong si teacher? Okay. Ngayon, gusto kong tanungin si Erwin. Nahirapan ka ba o nadalian ka sa mga tanong ni teacher kanina? Ano po ako, teacher? Maaari bang ulitin? Teacher, nadalian po ako sa mga naging Nadalian. Okay. Yung bang mga kilos na nabanggit ng mga kaklase natin kanina, ginagawa mo rin ba yun? Siyempre naman po, teacher. Kasi po, pag hindi makapaluin po ako ni mama, Ayun, di ba alam na? Susunod tayo kay mami para di mapalo. Si Daniela, bakit kaya sa tingin mo, mahalaga yung mga kilos na nabanggit natin kanina? Maaari ka bang magbigay ng halimbawa ng mga kilos na nabanggit kanina?
Opo, teacher. Bali, para po sa akin, maganda po or mahalaga yung mga kilos na binanggit po natin kanina. Like for example po, yung tamang pag-alaga po sa katawan po natin. Dapat po natin talagang alagaan yung sarili po natin kasi isa po yun sa way po ng pagpapahalaga po natin sa atin po bilang tayo. Of course po, yun po yung self-love po natin. Yan lang po, teacher. Self-love. Okay. Si Allen, alin kaya dun sa mga kilos yung ginagawa mo ng madalas? Ako, teacher, tutulog po ng maaga. Tapos, pagising po, nagsisipilyo po. Tapos, maghihilamos. Tapos, pagkatapos po nun, sinusuklay ko po yung buhok ko po. Para po, pogi po ako. Tapos, lagi po akong Wow. ikikiss ni mama. O, di ba? Very good. Pogi na nga kinikis pa ni Mama, di ba? Ngayon, si Cassandra, sa tingin mo, bakit kaya mahalaga yung mga kilos na sinulat ni teacher sa screen? Itong mga kilos na ito. Ano po, mahalaga po siya para po kasi po kapag mahal po natin yung sarili pagmahal po natin sarili natin, magagawa rin po nating mahalin po yung iba po. Tsaka po para po maging healthy po tayo. Healthy. Tsaka magkaroon Kapag po ng maraming friends. maraming friends, nako. Para ano, kapag healthy ka, mukha kang healthy, parang gusto kong maging friend ka, ganun ba yun? Maaari, no? Yung mga taong ganon. Ngayon, kapag healthy tayo, no? Ano napapahalagahan natin kapag healthy tayo? Sige nga, si Jericho, ano kaya napapahalagahan natin kapag healthy tayo? Ano po, kapag healthy po tayo, siyempre po Sige, napapahalagahan po okay lang? natin yung ating kalusugan po at katawan. Okay, tama. At katawan, no? Si Joy kaya. Joy, maaari ka bang tanongin ni teacher, ano yung mga kilos na madalas mong ginagawa? At kung napapahalagahan mo iyong kalusugan, bakit kaya sa tingin mo mahalaga yon? Teacher, umiinom ako ng vitamins para di ako Vitamins. kasi mahirap magkasakit. Pag nagkasakit ako, di ako makakapasok. Hindi kita makikita. Wow, gusto-gusto ni Joy makita si teacher, no? Para di magkasakit. Ngayon, napapahalagahan natin ang ating kalusugan, vitamins para magkasakit, natutulog tayo na maaga, nagsisipilyo tayo, naghihilamos. Ngayon, itong mga kilos na sinulat ni teacher sa screen, nakikita niyo ba lahat yan? Yan, yung mga kilos na yan, no? Ano kayang nais ipahiwatig yan? O kaya sa tingin niyo, itong mga magandang kilos na to, ano yung nais niya ipahiwatig na dapat nating gawin sa ating buhay? Sige. May maaari bang magsagot o magtatawag si teacher? Sige, magtatawag na lang si teacher, ha? Si Carmela kaya, itong mga kilos na to, sa tingin mo, anong nais niya ipahiwatig na dapat nating gawin sa ating sarili or sa ating buhay? Ano po, teacher, wait lang, isip ako. Ano po, Sige, okay lang? para po sa akin, yung nais po ipahiwatig ng mga nandiyan is, ano po, dapat daw po pangalagaan natin yung sarili natin. Kasi, yun daw po yung paraan natin na pinapakita natin na mahal natin yung sarili natin. Kasi po, 'di ba po, pag halimbawa, mahal natin yung pets natin, inaalagaan natin sila. Gano'n din po dapat tayo sa sarili natin. Since mahal po natin yung sarili natin, dapat po aalagaan din po natin sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pagtulog ng maaga, pagkisipilyo, paghihilamos, pagsusuklay, pag-inom po ng vitamins, saka pagiging healthy po talaga as a person po. Kasi love po natin yung sarili natin. Yun lang po, teacher. Yes, magaling, no? Palakpakan naman natin si Carmela. Gusto kong marinig si Erwin. Ano kaya sa tingin mo yung nais iparating ng mga kilos na binilugan teacher, ng mga nilista ng iyong mga kaklase? Anong nais nito ipahiwatig na dapat gawin natin sa ating sarili at sa ating buhay? Aking teacher. Ang nais po ipahiwatig po ng nasa screen ko po is
ang pagmamahal po sa sarili ay magreresulta po ng healthy relationship po natin sa sarili natin. Kasi po teacher, pag hindi po healthy yung sarili natin, madalas po tayo malulungkot, hindi ko po magagawa yung assignment ko. Tsaka baka di na po ako payagan ni mama maglaro ng Roblox. Kaya kailangan ko po mahalin yung sarili ko po. Tama, no? Mahalin pa ang ating sarili. Nababasa natin sa ating screen na may nabanggit si Joy kanina na napapahalagahan natin ang kalusugan at vitamins para hindi tayo magkasakit, no? Kapag kaya hindi tayo nagkakasakit, healthy ang ating pangangatawan, ano kaya ang tinuturing natin sa sarili doon? Ano kaya na, ganito ako sa sarili ko, sa buhay ko, kasi kailangan di ako magkasakit at kailangan kailangan okay yung sarili ko, healthy ako, di ako nagkakasakit. Sige. Si ano kaya? Si Allen. Ano kaya sa tingin mo, Allen? Teacher, pwede po pa ulit po ng tanong. May nabanggit tayong tanong dito. Ay, may nagbanggit na sagot kanina si Joy, no, na kailangan healthy tayo, napapahalagahan ang ating kalusugan, nagba-vitamins tayo para di tayo magkasakit. Ngayon, ginagawa natin yon para mapangalagaan yung health natin at maging healthy yung buhay natin. Ngayon, ano kaya sa tingin mo yung pinapakita natin kapag ganun yung ginagawa natin sa sarili natin? Teacher, pinapakita po natin na nga po, mahal po natin yung buhay natin, mahal po natin yung sarili natin, and ginagalang or sinusunod po natin yung gusto parents po natin para po rin sa atin. Para rin po maging healthy rin po kami at magkaroon din po ng gandang katawan and malusog po na katawan. Magaling, no? Nabanggit mo na mahal natin ang buhay natin. Ngayon, nabanggit mo rin na ginagalang mo yung mga sinasabi sa'yo ng iyong magulang, ganyan. Naka, magaling. Palakpakan naman natin si Allen ng virtual clap. Ngayon, Joy, tatanungin kita. Sabi ni Allen, mahal daw niya ang buhay niya kapag ginagawa niya yung pag-inom ng vitamins para di magkasakit, pagsisipilyo, paghilamos. Ngayon, bukod sa mahal mo ang buhay mo, ano pa kayang pinapakita mo sa buhay mo kapag ginagawa mo yung mga sakit, yung mga kilos na yon? Sige nga, Joy. Sa akin po, teacher, ano po, kapag ganun yung ginagawa ko, ibig sabihin po, iniingatan ko po yung sarili ko or iniingatan ko po yung buhay ko. Ayun po. Pag-ingat sa buhay, no? Mahal ang buhay, pag-ingat sa buhay. Bukod doon, tanungin kita, Jericho, bukod doon sa mahal mo ang buhay mo at iniingatan mo ang buhay mo, kapag ginagawa mo ang mga kilos, ano pa kaya sa tingin mo ang tinuturing mo o pinapakita mo sa buhay mo kapag ginagawa mo yung mga yon? Ano po, teacher? Sa tingin ko po, ang pinapakita ko po is may paki po ako sa aking katawan po at kalusugan kasi po takot po ako magkasakit at mamatay. Oh. Oo, takot mamatay, ano? Naiintindihan ni teacher yan. Ngayon, nakita na natin na mahal natin ang buhay natin, iniingatan natin ang buhay natin, takot tayong mamatay, no? Iniingatan natin yon. Ano pa kaya pinapakita natin sa buhay natin kapag ginagawa natin yung mga kilos? Sige, tanungin natin si Beatrice. Nandiyan ba si Beatrice? Ayan, narinig na ba si teacher? Nandiyan ba si Beatrice? Mukhang wala si Beatrice. No, tawagin muna natin si Cassandra. Cassandra, kapag ginagawa mo yung mga kilos, bukod sa mahal mo yung buhay mo, iningatan mo yung buhay mo, ano pa kaya pinapakita mo sa buhay mo kapag ginagawa mo yung mga kilos? Ma'am, it means po we value, we respect, and we accept ourselves po. Kasi pinapakita po natin sa iba rin na
responsable po tayo. Yes, palakpakan naman natin si Cassandra, no? Kapag ginagawa natin ang mga kilos na yan, ng mga nilista natin, matulog ng maaga, nagsisipilyo ka, naghihilamos ka, ibig sabihin, nirerespeto mo ang buhay mo dahil iniingatan mo ito, mahal mo ito, at higit sa lahat, yun nga ulit, no, nirerespeto natin yung buhay natin or lang natin yung buhay kilos na ito. Sige nga, heart react naman, grade 5 masipag. Kung pinapromise nyo na, teacher, gagawin ko na to at susundin ko na si mama at si papa. Yan, magaling. Ngayon, si Jericho, tanongin kita, ano pang kilos yung gusto mong simulang sanayin? Sa tingin mo, teacher, parang di ko masyadong nasasanay ito, pero gusto ko nang simulan sanayin. Honestly po, pagsisipilyo po kasi minsan po nakakalimutan ko po ang toothbrush pag po ako napunta ng paaralan. O, di ba? Ngayon, alam na ni Jericho na kailangan natin Ngayon, kung may mga gusto kang sanayin na sa tingin mo hindi mo nagagawa, paano mo kaya ma-maintain iyon? Para paano mo siya ma-maintain? Paano mo sisimulan? Paano mo siya mapapanatili? Kunyari po, teacher, ang gusto ko pong gawin na i-maintain po, mag-exercise po. So, kunyari po, pag nakatapos po ako ng isang session po na exercise, siguro po bibiling ko po yung gusto ko pong bilhin. Like, siguro po, mahilig po kasi ako sa mga makeup po, teacher. So, pag nakatapos po ako ng mga exercise, sisiguraduhin ko po, nabibigyan ko po ng reward yung sarili ko. Para po next time, mas na-motivate po ako na gawin yung exercise ko. Okay, reward, no? Bibigyan natin ng reward ng ating sarili. Ngayon, gusto kong marinig sino ba? Si Cassandra. Cassandra, sa tingin mo, para magawa mo yung mga kilos na hindi mo masyadong ginagawa, na gusto mong sanayin, ano kaya yung mga dapat mong gawin para simulan ito at i-maintain yung paggawa ng mga kilos na ito? Para magawa ko po ito ng maayos, siguro po pagbalanse po ng oras. At saka pag list down po ng mga gagawin ko po. Para aware po ako, teacher, kung anong oras na ito na pala yung gagawin ko. Para po mahati-hati ko po siya ng maayos po. May time po ako maglaro, na kumain sa tamang oras, ganun po. Mag-exercise and so on po. Okay, nabanggit ni Cassandra, no, na dapat para magawa natin consistently or ng patuloy itong mga kilos na ito, ay binabalanse natin yung oras natin at nililista natin ano ba yung mga dapat natin gawin. Kasi kung sisimulan pa lang natin, maaring hindi pa tayo sanay na gawin ang mga kilos na to, kaya ililista muna natin. O kaya magpatulong tayo sa mga magulang natin o sa mga nakakatanda na kasama natin na, tito, tita, pwede bang i-remind mo ko na magsipilyo bago pumasok sa school, maligo bago pumasok sa school, kumain ng masustansya, matulog ng maaga, para naman masimulan nating sanayin itong mga kilos na ito. Naiintindihan ba, grade 5 masipag? Pahingi naman ng heart react si teacher kung naiintindihan at kung walang tanong. Okay, magaling, grade 5 masipag. Maraming salamat! Ayan, magandang umaga, grade 5 masipag. Nakikita ba ang PPT ni teacher? Ayan, isang magandang umaga sa inyo lahat. Maaari ko bang marinig ang masigabong pagbati ng magandang umaga ng grade 5 masipag kay teacher? Magandang umaga po, teacher. Magandang umaga po, teacher. Umaga po, teacher. Ayan, magandang umaga. Kumain ba ang lahat ng almusal? Hindi po.
Hindi po, naku Opo, po. teacher. Opo. Kumain po, teacher. Ayan. So, ayan 'no, ako si Teacher Tin at ngayon, kung hindi kayo kumain ng breakfast, bubusugin ko naman kayo sa bagong kaalaman ngayon. Tayo ay magtatalakay ng mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. Ngunit bago tayo tumungo doon, maaari bang pakibasa alin ang ating mga layunin? Mga layunin. Naiisa-isa ang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. Kalawa, naipaliliwanag na ang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay ay paraan upang kilalanin ang sariling dignidad bilang tao. At panghuli, nailalapat ang mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay bilang pagkilala sa kanyang dignidad. Ayan, maraming salamat. Ang galing ni Allen magbasa 'no, klase? Sisimulan natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng pagtukoy kung ano ba ang salitang dignidad. 'Pag naririnig niyo ang salitang dignidad, ano ang unang pumapasok sa inyong isipan? Um, Jericho, maaari ko bang malaman kung ano ang unang pumapasok sa iyong isipan 'pag naririnig ang salitang dignidad? Pag po naririnig ko po yung dignidad po, ang pumapasok po sa isip ko po yung dignity. Charot. I mean yung ano po, tingin po sa sarili natin yung worth po. Tama naman ang sinabi nitong dignity ano. Ayan, maganda ang iyong sagot, worth. Dahil ang dignidad ay nangangahulugan na paggalang natin sa ating sarili bilang tao. Ibig sabihin nito, lahat tayo ay may halaga at karapatan na dapat nating igalang. Um, Kahit ano pa ang ating itsura, kahit ano pa ang ating pinanggalingan, at kahit ano pa ang ating sitwasyon. Sa konteksto ng ating talakayan, ang dignidad ay isang parang paalala na ang lahat ng tao, tayo ay espesyal at tayo ay may halaga na dapat nating pangalagaan. Teacher, paano po namin maipapakita na nirerespeto namin ang aming dignidad? Simple lang po. Ano? Mapapakita natin na nirerespeto natin ang ating dignidad sa pamamagitan ng pagkilos ng may pagpapahalaga sa sariling buhay. So, si teacher ay merong 5 kilos dito at nakakatuwa dahil kanina habang pinapanood ko kayo sa discussion with Teacher Jules, lumabas naman ang lahat ng kilos na ito. Ngunit papalalimin pa natin ng konti para mas maintindihan natin ang importansya ng bawat kilos na ito. Unang-una ay ang pag-eehersisyo. Ayan. Mga bata, alam niyo ba na ang pag-eehersisyo ay mahalaga para mapanatili natin na malusog ang ating katawan? Alam po ba ng lahat yon? Ayan, maiging alam natin, ano? Siyempre kapag sa simpleng paglalakad natin, sa simpleng pagjo-jogging natin, or sa simpleng paglalaro natin, ano, lumalakas ang ating pangangatawan dahil napapanatili nitong aktibo ang ating katawan. So, may tanong ko lang, maaari ko bang malaman kung sino sa inyo ang mga nag-eehersisyo dito? Meron ba? Ayan, si Jericho. Jericho, maaari bang malaman ni teacher kung anong klaseng ehersisyo ang ginagawa mo? Ano po teacher, since sinasabihan din po ako lagi ng tatay ko po na kahit sa umaga po mag-unat-unat lang po tas maglakad-lakad po sa labas ng bahay diyan po sa harapan namin. Tapos po since bilang din po ano po mahilig po ako magsayaw, so nagsasayaw din po ako kapag gusto ko po teacher. Ayan, maigi, no? Kahit sa simpleng pag-stretching-stretching lang natin at magagawa na natin ang pag-eehersisyo. Nakita ko nagtaas kanina si Bench. Bench, anong pag-eehersisyo ang ginagawa mo? Ako po, teacher, nag-jumping jacks po ako. Yung tumatalon po. Tulad po nung nasa picture, ay nung nasa video po. Bali, tumatalon po ako tapos sasabay ko po yung
kamay at paa ko po sa pagsara po para po maunat ko po yung Ayan, magaling. Ang galing ni Bench, no? Alam niya kung paano gawin ng tama ang jumping jacks. So, susunod naman tayo sa pangalawang kilos, which is ang pagkain ng tama. So, sa inyo, matanong ni teacher, sino ang kumakain dito ng prutas o gulay? Ayan, si Vien. Vien, maaari ko bang matanong, anong paborito mong prutas o gulay? Ang paborito ko pong prutas is ano po, strawberry po. Tapos sa gulay naman po, mahilig po ako sa okra po, teacher. Wow, kakaunting tao lang ang mahilig sa okra, ha? Yes, Carmela. Ako po, teacher, mahilig po ako sa ano po, sa broccoli. Sa broccoli. Wow, masarap din yun. Yes, Joy. Teacher, sa akin kalabasa kasi sabi ng mama ko pampalinaw daw yun ng mata. Naramdaman mo bang luminaw ang iyong mata nung kumain ka ng kalabasa? Konti po, teacher. Ayan, nakikita natin ano, na epektibo ang pagkain ng gulay. So, sino naman dito ang hindi kumakain ng prutas o gulay? Wow, ang galing naman ng grade 5 masipag. Lahat sila kumakain ng gulay. So, ayun, dahil kasama sa mga kilos na nagpapahalaga sa sarili ang pagkain ng tama, dahil napapansin natin na kapag hindi tayo kumakain ng tama, para tayong mga lantang gulay, 'di ba? Para tayong mga walang energy. Tama ba 'yon? Naranasan niyo na bang hindi kumain ng tama at feeling niyo parang ano kayo, parang wala kayong energy, gano'n? Sa mga hindi nag-almusal, sino ang mga hindi nag-almusal? Ayan, si Carmela. Carmela, naramdaman mo ba yon na parang wala kang energy? Opo, teacher. Ayan, sa susunod, kakain na tayo, ha? Yes, Bien, ikaw din ba nakaramdam ng ganon? Ayan, nawala si Bien. Ayun. So, ang pagkain ng masustansyang pagkain ay nagpapakita rin ng pagpapahalaga sa sariling buhay, particular na sa ating kalusugan. Kasi syempre, yung mga nutrisyon na nakukuha natin sa pagkain na to ay kinakailangan ng ating katawan para tayo ay maging masigla at malusog. Alam niyo ba, bilang Pilipino, may tinatawag tayo na pinggang Pinoy. Sino pamilyar dito? Ayan. Pamilyar ba kayo sa pinggang Pinoy? Ayan. Yung iba hindi, yung iba naman ay oo. So, ang pinggang Pinoy ay isang gabay ng mga Pilipino sa wastong pagkain. So, ito ay nahahati sa tatlong section. Una ay ang Go Foods. Ang Go Foods ay mga pagkain nagbibigay sa atin ng enerhiya katulad ng kanin at tinapay. While the Grow Foods, ito ay mga pagkain nagpapatibay sa ating katawan katulad ng karne, ng mga isda, at ng itlog. While the last one is Glow Foods, ito yung mga pagkain nagpapanatili ng ating kalusugan katulad ng prutas at gulay. So, pag sinunod natin ang pinggang Pinoy, makukuha natin yung tamang nutrisyon na kinakailangan natin sa pang-araw-araw. Yes, Daniel? Teacher, naririnig po ba ako? Yes, Daniel? Pag hindi po ba namin nakumpleto yung Go Grow and Go Food sa pinggan namin araw-araw saka every meal, mali na po ba yon? Kasi po, teacher, yung kaya lang po namin is noodles, ganon. Tas mahal po yung mga karne ngayon. Naiintindihan ni teacher. Pag hindi natin nasunod ang ating pinggang Pinoy, okay lang yon. Dahil, kunyari, ang nasusunod lang natin ay Go Foods. Nakakakuha pa rin naman tayo ng nutrition doon, ngunit hindi ito sapat. So, ibig sabihin, nakakakuha tayo, pero hindi sapat. Nasagot ko ba ang iyong katanungan? Opo, teacher, salamat po. Ayan.
Maraming salamat. Ngayon dumako na tayo sa pangatlong kilos. Ayan. Sa pangatlong kilos natin ay pagtulog ng sapat. Ngayon, maaari bang malaman ni teacher kung sino ang may 6 pataas na oras na tulog ngayong kagabi? Sino nakatulog? Wow, si Bench. How about the others? Kulang ba ang mga tulog ng iba? So, sino naman dito ang may tulog ng 6 na oras pababa? Yung iba, hindi ba natulog? Ayun, si Joy. Joy, pwede ka bang malaman bakit 6 na oras pababa ang iyong naging tulog? Teacher, kasi gumawa pa ako ng assignment. Gumawa ng assignment? Hanggang anong oras ka, inabot ng paggawa ng assignment? Teacher, mga 10 na. Oh, that's too late. Madami ka bang ginawa? Opo, kasi ang dami pong assignment. Kasi ang daming assignment. Sa susunod, pwede tayong namang magpatulong, no, sa ating mga magulang para mas mapabilis ang ating paggawa. Pero tutulungan lang ha, hindi sila ang mismong gagawa ng ating assignment. Naiintindihan po ba? Ayan, very good. So, bakit tinanong ni teacher? Kasi po, ang pagtulog ng 6 hanggang 8 oras bawat gabi ay mahalaga kasi nagbibigay ito sa ating katawan, pati na rin sa ating isipan ng pahinga. 'Di ba, ang ating katawan at isipan parang buong araw gumagalaw siya. So, sa gabi, dapat maglaan tayo ng 6 hanggang 8 oras na pahinga para makapag-function tayo ng maayos kinabukasan. Naiintindihan po ba yon? Ayan. Ang susunod naman natin na kilos ay pag-iwas sa masamang bisyo. Ayan. Ito ay medyo sensitibong usapin. Wait lang. Dahil hindi siya naangkop sa inyong edad, ngunit kailangan nyo na itong malaman dahil sa inyong edad ay curious na kayo, dapat alam nyo kung ano ang mga masasama at nakabubuting mga bagay at gawain. So dito, ang bisyo, kung hindi nyo alam, ay isang masamang gawain na paulit-ulit nating ginagawa at nakakasama na ito sa ating sarili. Kunyari, for example, ang pag-iwas natin sa mga nakalalasing na inumin ay isang kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga natin sa sariling buhay. Teacher, bakit po? Kasi ang inumin na ito ay maaaring may negatibong epekto sa ating kalusugan. Kaya marapat nating protektahan ang ating sarili mula rito. Naiintindihan po ba? Okay. Maliwanag? Ayan, maigi. Ayan. At ang last natin na kilos ay ang pagpapanatili ng kalinisan. Sino ang naligo muna bago umattend ng klase ngayon ni teacher? Ayan, si Bench. Wow, ang babango naman ng mga grade 5 masipag. Ang babait, naliligo sila. Ayan. How about yung iba? Bakit parang hindi nagtaas? Ayan. So, bakit tinanong ni teacher? Kasi syempre po, ang pagpapanatili ng kalinisan sa ating sarili ay mahalaga. Nagpapakita ito na inaalagaan natin ang ating sarili. Dahil ang paghugas ng kamay, pagsisipilyo, pagligo, or pagsusuklay ay nakatutulong para maiwasan natin ang sakit
at at madapuan ng kung ano-ano mang mikrobyo sa ating katawan, okay? Ang pagpapanatili ng kalinisan sa katawan ay pinoprotektahan tayo sa mga mikrobyong maaaring kumapit sa atin na maaaring magdulot ng sakit sa atin. Naiintindihan po ba? Ayan. Itong mga kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga sa sariling buhay ay mahalaga dahil ito ay mga paraan upang maalagaan, upang maipakita natin na mahal natin ang ating sariling buhay. Dahil isa sa mga kahalagahan nito na kapag tayo ay nag-eehersisyo sa ating kalusugan, nagiging malakas at masigla ang ating katawan, kaya nagagawa natin ang mga bagay na gusto natin. Tama po ba yon? Pag kayo ba kumakain ng tama, nagagawa nyo yung mga kailangan nyong gawin nang walang nararamdaman na sakit ng tiyan? Ayan. Sumunod na kahalagahan ay kapag tayo ay malinis sa katawan, kagaya ng sinabi ko kanina, nakakaiwas tayo sa sakit at nananatiling magaan at maganda ang ating pakiramdam. Siyempre, sa init ng panahon dito sa Pilipinas, 'di ba? Kailangan nating maligo. Tama po ba? Sinong nakaka-feel dito ng ines or irita pag naglalagkit sila dahil sa init? Ayan, si Erwin. Erwin, bakit sa tingin mo nakaka-feel ka ng ganun? Ako po, teacher, pag pinagpapawisan po ako, parang naiirita po ako kasi feeling ko po parang ang dugyot ko po, ganun. Eh, ayoko pong nararamdaman na ang dugyot ko kasi nakakainis. Ayun lang po, teacher. Tama. Si Jericho, nagtataas kanina. May sasabihin pa? May idadagdag? Pareho lang po kami ni Erwin po. Naiinis din po ako kapag po naglalagkit ang katawan ko. Sinasabihan pa po ako ng aking magulang na maarte, pero gusto ko po talaga magpalit lagi ng damit. Tama lamang na magpalit ng damit dahil um, ang ating katawan ay may natural na amoy. Kaya naman, marapat lamang na magpalit tayo whenever na nafe-feel natin na naglalagkit na tayo or kaya may naaamoy na tayo. Okay po ba yon? Ayan. So, sa last one naman is pagpapahalaga sa sariling dignidad. Dito, kapag inaalagaan natin ang ating sarili, ipinapakita natin na ginagalang natin ang ating dignidad bilang tao. Ibig sabihin, alam natin sa sarili natin na mahalaga tayo, kaya naman pinipili natin yung mga desisyon na magpapabuti sa ating buhay. Naiintindihan po ba? Ayan. Dahil tapos na tayo sa ating talakayan, gusto kong malaman kung marami bang natutunan ang klase. Marami po bang natutunan? Ayan, mukhang madami namang natutunan. Ngayon, may ibibigay si teacher na link. Wait lamang. Maaari niyo na itong buksan. Ayan. Na-access na po ba ang link? Paki-raise hand na lang po ang kamay kung na-access na ang link. Teacher, wala po sa akin. Wala. Teacher, nasan po yung link? Ay, wait. Teacher, hindi ko po makita. Eto, send ulit ni teacher. Ayan, nakikita na po ba? Opo. Oo, teacher. Ayan, maraming salamat. Maaari niyo nang i-access ang link. Ayan. So, habang ina-access niyo ang link, si teacher ay bibigay na ang instruction para sa gawain na ito. Tayo ay magsusuri ng sitwasyon na kung saan babasahin at susuriin ninyo ang dalawang sitwasyon patungkol sa mga kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. At sasagutan ninyo ang bawat tanong na to at mamaya, pagkatapos ninyong i-submit ang inyong mga kasagutan, ay magtatawag si teacher ng
ilan sa mga inyong kaklase para magbahagi ng kanilang sagot. Meron kayong 3 minuto para sa pagsasagot. Para pala sa pamantayan ng pagsasagot sa ating pagsusuri ng sitwasyon, meron tayo ditong pag-unawa sa sitwasyon na 20% na kung saan dapat bago natin sagutan ay lubos natin nauunawaan ang sitwasyon na ibinigay. Pangalawa ay ang paglalapat ng tamang kilos. Dapat nakakapili tayo ng angkop at makabuluhang kilos na babagay sa sitwasyon na ibinigay para mapangalagaan ang ating sariling buhay. At ang pangatlo ay ang pagpapaliwanag ng sagot. Dapat ang mga sagot na inyong ilalagay dyan ay malinaw, detalyado at may kaugnayan sa sitwasyon. Kung may katanungan, maaaring mag-raise hand at tanungin si teacher. Okay po ba yon? Ayan, mukhang focus na ang lahat sa pagsasagot. Maaaring magtaas ng kamay kung tapos na. Sino ang tapos na magsagot sa unang sitwasyon? Meron na ba? Ayan, si Carmela. Carmela, maaari mo bang basahin ang sitwasyon at sagutan na rin ito? Teacher na next, ay ayun pala, sorry po. Ito. Si Leb ay tamad maligo, mahilig kumain ng chichirya at laging nagpupuyat sa panonood ng telebisyon. Gayunpaman, minsan ay inisip niyang maging mas aktibo. Kung ikaw si Leb, ano mga simpleng pagbabago sa kilos ang maaari mong gawin upang mapangalagaan ang iyong sariling buhay? So, teacher, nilagay ko po doon, ano po, babawas-bawasan ko na po yung pagkain ng chichirya. Tapos susubukan ko pong mas piliin pong kumain ng mga gulay sa prutas. Tapos sabi ko rin po mag-a-alarm na po ako kung kailan ako matutulog para po masanay ako matulog ng maaga. Yun po. Ayan, mahusay ang naging sagot ni Carmela. No, makikita natin na yung mga ibang nabanggit natin na kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay ay na-apply niya dito sa sitwasyon na ito. Next naman, sino ang maaaring magsagot ng pangalawang tanong? Ng pangalawang sitwasyon. Napansin ni Carmela na ang kaibigan niyang si Ina ay palaging pagod, hindi kumakain sa tamang oras at napapabayaan ang kanyang sarili kaya nais niyang tulungan ang kaibigan. Sa iyong palagay, paano makatutulong si Carla upang muling mapangalagaan ni Nina ang kanyang sariling buhay? Maaari bang may sumagot nito? Sino po ang gustong sumagot? Parang, ayan, si Bench. Bench? Ako po teacher, sasabihin ko po si Nina po na kaibigan ko po. Ano sasabihin mo kay Nina? Sa kung ano to po, sasabihin ko po kay Nina ko na mas
masama po yung ginagawa niya kasi hindi po ito makakaganda sa kanyang katawan at sa kanyang kalusugan. Tapos, hihikayatin ko po siya na kumain ng tamang ng masustansyang pagkain, matulog ng maaga, at higit sa lahat ay po ng maraming tubig. Ayan, magaling ang naging kasagutan ni Bench, ano? Halos lahat ng mga kilos na nabanggit kanina ay na-apply niya sa sitwasyon na ito. Dahil si teacher ay sigurado ng may natutunan ang grade 5 mahusay, bibigyan ko ulit kayo ng bago sasagutan. Handa na ba kayo? Ayan. Wait lamang, sasend ng teacher ang link. Ayan. Nakikita na po ba ang link sa chat box? Raise hand po kung nakikita na at na may access na. Ayan. Ayan, maaari nang magsimula. Ilalagay niyo lamang ang code dito para makapasok tayo sa pagsusulit. Ayan, mukha namang marami nang nakapagsagot ng ating pagsusulit. Ngayon ay dadako tayo sa ating takdang aralin. Para sa ating takdang aralin, tayo ay gagawa ng isang photo essay kung saan kukuha kayo ng 3 litrato habang nagpapakita ng kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay. Maaari kayong magpatulong sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga magulang, sa inyong kapatid o kapitbahay sa pagkuha ng litrato. Pagkatapos ay ang bawat litrato ay bibigyan nyo ng maikling paliwanag at kailangan sa bandang dulo ay lalagyan nyo ng isang kabuuang reflection. Ganito ang isang halimbawa ng photo essay. Ayan. Ito ay gawa ni Teacher Ju, na kung saan ito ay ito ang mga litratong nagpapakita ng pagpapahalaga sa sariling buhay at ito ang description nila at sa ibabang parte ay ang reflection. Kapag in-scan nyo ang QR code na ito, ay magdadirect tayo sa template na ito. Kayo ay malaya na pumili ng template na inyong gagamitin para sa inyong photo essay. Nakukuha po ba ng lahat? Ayan, sige. Para sa pamantayan ng paggawa ng photo essay, bibigyan natin ng 30% ang larawan. Dapat malinaw at malikhain ang pinapakitang kilos na nagpapahalaga sa sariling buhay.
Pangalawa ay ang pagpapaliwanag. Dapat maayos at madaling sundan ang inyong pagpapaliwanag at dapat nilalarawan nito at nagre-reflect ito sa inyong inilagay na litrato. At ang panghuli ay ang refleksyon. Dapat malalim at makabuluhan. Dapat din ay konektado ito sa inyong sariling karanasan. Ayan. May mga katanungan ba para sa ating takdang aralin? Wala naman. Ngayon, tinatawagan ko si Teacher Jules para sa ating closing activity. Yan. Nandiyan pa ba ang grade 5 masipag? Masigla pa ba at masipag pa naman? Sige, heart react tayo, grade 5 masipag. Kung nandiyan pa kayo, yan. Para sa pagtatapos ng ating klase, hayaan nyo, nakantahan muna kayo ni Teacher Jules. Okay lang ba yon? Yan, saglit lang ha, may share lang si teacher. Ayan, kung alam niyo yung kanta na mag-exercise tayo ni Yoyoy Villame, ito yon, no? Para nililirik lang ni teacher. At sabayan niyo ako, okay? Andito naman ang lyrics, isi-share naman ni teacher. Maliwanag ba? Yan, maaari niyo akong sabayan, maaari kayong kumanta rin. I-off mic niyo ang mic niyo kung gusto niyo kumanta, okay lang. Okay, sige, simulan na natin. Galang ay sa araw-araw, sa araw-araw, sa araw-araw. Galang ay sa araw-araw, upang ang dignidad ay maalagaan. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga, upang ang katawan natin ay sumigla. Sa gabi, maaga kang matulog. Sa umaga, maaga kang magising. At ngipin ay sipilyuhin. Sa mesa'y kumain-kain. Galang ang buhay sa araw-araw, sa araw-araw, sa araw-araw. Igalang ang buhay sa araw-araw, upang ang dignidad ay maalagaan. Yan, palakpakan niyo naman yung mga sarili, grade 5 masipag. Maraming salamat sa pakikinig sa ating klase ngayong araw. At muli, hanggat sa muli sa ating klase. Maraming salamat! Ayan. So, thank you so much, Teacher Jules and Teacher Tin. Once again, congratulations. And at this juncture, we will have our continue avoid